Magandang araw sa inyo. Panibagong araw na naman ng kwento at aral mula sa puso. Sa bawat pintig ng puso may kwento naghihintay na marinig. Mga kwento ng pag-ibig, saya, lungkot at pag-asa. At dito, lahat ng yun ay may puwang. Ako si DJ Heartline, kaibigan mo sa lahat ng yugto ng pag-ibig. Sa ating munting tambayan, pwede kang tumawa, umiyak, kiligin at matuto mula sa mga kwento at payong mula sa puso. Kaya samahan mo ako ngayon. Buksan natin ang panibagong pahina ng kwento. Dahil dito, sa bawat tibok ng puso mo, may tinig na handang makinig. DJ Heartline. Puso mo, kwento ko. Hindi lahat ng puso ay sabay tumitibok. May ilan na tahimik, kontento at tila batulog na. Hanggang sa dumating ang isang tao, isang ngiti, isang sulyap, at muling nabuhay ang damdamin. Sa isang baryo sa norte, may isang matanda at isang dalagang hindi niya inaakalang sisira sa kanyang katahimikan. At ito ang kwento ni Lolo Ernesto. Si Lolo Ernesto, 72 taong gulang, ay isang retiradong guro na tahimik na namumuhay sa isang baryo sa Ilocos. Araw-araw, kasama niya ang kanyang alagang tandang na si Bantay. Naglalakad siya sa palengke, nagtatanim sa kanyang maliit na bakuran, at nagkakape sa ilalim ng punong mangga. Isang araw, habang siya ay namimili ng saging sa palengke, nakita niya ang isang dalagang bagong salta sa bayan, si Maria, isang 24 na taong volunteer nurse mula sa Maynila. Maputi, mahinhin, at palangiti. Nagulat si Lolo Ernesto. Tumibok muli ang puso niya, parang bumalik siya sa high school. Dahil sa tuwa at kilig, araw-araw na bumibili si Lolo Ernesto ng prutas. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niyang makita si Maria. Nakikipagbiruan siya sa mga tindera. Ay naku Lolo, may crush ka no. Ngunit imbes na magalit, ngingiti lang siya at sasagot. Ewan ko ba? Parang napapasaya ako pag nakikita ko siya. Si Maria naman, palangiti rin kay Lolo. Magalang ito at madalas siyang kausapin. Lolo, ang cute po ng alaga niyong manok. Wow Lolo, ang ganda ng garden niyo. Hanggang sa isang araw, niyaya ni Maria si Lolo na turuan siyang magtanim. Nagturo si Lolo ng tamang pag-aaruga ng halaman at sa mga araw na lumipas, naging malapit sila sa isa't isa. Mga tsismosa sa baryo, hindi mapakali. Grabe na to, Lolo Ernesto at dalaga. Baka naman sugar daddy yan. Pero si Lolo, di alintana ang chismis. Ang mahalaga, masaya siya. Isang gabi, habang magkasama sila ni Maria sa ilalim ng buwan, nagtanong si Maria, Lolo, pwede po ba akong magtanong na seryoso? Siyempre naman, iha. Naniniwala po ba kayong pwedeng magmahalan kahit may malaking agwat sa edad? Napangiti si Lolo Ernesto. Tahimik sandali, tapos ay nagsalita. Ang puso, iha, hindi marunong magbilang ng taon. Pero marunong yan umintindi kung kailan dapat lumaban at kung kailan dapat palayain. Tumingin si Maria sa kanya, may luha sa mata. Salamat po Lolo, kasi parang ikaw na ang turing ko sa tatay na wala ako. Tumigil ang mundo ni Lolo. Hindi pag-ibig ang nararamdaman ni Maria, kundi pagkalinga. Lumipas ang mga buwan, si Maria ay kailangan nang bumalik sa Maynila. Umiiyak siya habang yumayakap kay Lolo Ernesto. Kayo po ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal na totoo. Salamat po Lolo. At si Lolo, bagamat nasaktan ng bahagya, ay ngumiti. Iha, minsan ang akala nating pag-ibig ay misyon lang pala. At minsan, hindi mo kailangang mahalin pabalik para matawag kang mahalaga. Minsan, may pag-ibig na dumarating hindi para sumama sa iyo habang buhay, kundi para muling gisingin ang puso mong natulog sa matagal na panahon. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Lolo Ernesto. Ang aral na pwede nating makuha sa kwento ay: una, ang pag-ibig walang edad. Ang puso ay hindi nagtatangi ng edad. Minsan, hindi mo kailangang umasa sa pagkakapareho ng taon o karanasan. Ang mahalaga, may koneksyon kayong dalawa. Lolo Ernesto, sa kabila ng kanyang edad,
natutunan niyang muling magtiwala sa kanyang puso. Pangalawa, ang pagkalinga ay isang uri ng pag-ibig. Hindi lahat ng pag-ibig ay kailangan maging romantiko. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang pagkalinga na may malasakit at respeto. Si Maria, bagamat hindi nagkaroon ng romantikong damdamin kay Lolo, natutunan niyang mahalin ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at respeto. Pangatlo, ang pagtanggap sa sarili ay simula ng lahat. Hindi mo kailangang magmukhang perpekto sa mata ng iba. Ang mahalaga, tanggap mo ang iyong sarili at ang mga pagkakataon ay dumating na lang sa tamang panahon. Si Lolo, kahit na may edad na at may mga pangarap na hindi natupad, tinanggap ang kanyang estado sa buhay at muling nagkaroon ng dahilan para magpatuloy. Pang-apat, ang totoong pag-ibig ay walang inaasahang kapalit. Ang pagmamahal, hindi laging nangangailangan ng kapalit. Minsan, ang pagmamahal ay basta ibinibigay ng tapat at ang kasiyahan ay nagmumula sa kaligayahan ng ibang tao. Si Lolo, bagamat hindi siya pinabalik ni Maria ng parehong damdamin, masaya na siya sa pagiging inspirasyon at gabay nito. At ang huli ay, ang bawat tao ay may misyon sa buhay ng iba. Minsan, hindi natin alam kung paano makakaapekto ang ating mga simpleng aksyon sa buhay ng iba. Lahat tayo may papel na ginagampanan, tulad ng isang guro o mentor, o minsan, isang inspirasyon na hindi inaasahan. Si Lolo, sa simpleng paraan ng pagtuturo at pagkalinga kay Maria, ay naging gabay para magbukas ng bagong pananaw sa buhay ng dalaga. At yan nagtatapos sa ating kwento para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang ating usapan at gusto mo pang makinig ng kwento at payo mula sa puso, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe. I-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong kwento. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagtambay dito sa ating kwentuhan. Sana ay naliwanagan ka at sana ay napangiti ko rin ang puso mo. Hanggang sa susunod nating pag-uusap, ingatan mo ang puso mo dahil dito palagi kang may karamay. Ako si DJ Hardline, puso mo, kwento.